Dominant Protector. Credit to the author. 1751-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung tumakas si Terence, hindi lamang siya maaabutan ng ika-13 mula sa kanan, ngunit kahit na hindi niya magawa, dadalhin din niya sina Harry at Francine. Hindi niya maabutin si Terence, at sayang ang oras na pumunta rito. Mahirap mahanap muli ang trail ni Harry. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Harry sa sobrang galit, kaya nagpasya si Terence na gawin ito pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Earth Tier Martial Skill, Misty Wildfire Feast. Ginamit ni Terence ang martial arts na itinuro sa kanya ng half-baked na tiyuhin na si Fredo at inihanda ang sarili upang harapin ang pag-atake, ngunit ang pagkakaiba sa aura lamang ay higit sa isang ulo. Boom! Boom! Sa dalawang malakas na tunog, nagbanggaan ang 4 na palad at napalipad si Terence. Ang makapangyarihang martial arts at purong enerhiya ay nagbanggaan, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog, at ang lakas ng pagyanig ng lupa ay nagpalipad din kay Terence. Hindi ito inintindi ni Terence, ngunit sa halip ay umatras. Ang lupa kung saan natapakan ng mga paa ni Terence ay pumutok, na tumulong kay Terence na mawala ang isang bahagi ng puwersa, ngunit kahit na ganoon, siya ay malubhang nasugatan. Lumuwa si Terence ng isang subo ng dugo habang sinusubukan niyang mabawi ang kanyang balanse. Ang kanyang mga palad ang pinakanasugatan, at ang mga buto ay nabasag lahat. Isa itong head-on collision sa Earth Class mid-phase, syempre, hindi makakatakas si Terence nang hindi nasaktan. Sa kabilang banda, sumakit ang palad ng ika-13 kanan mula sa pag-atake ni Terence, ngunit hindi siya nagtamo ng anumang malalaking pinsala sa loob. Kinamayan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Brat, ang lakas mo, ngunit ang lakas mo ay napakababa." "Mababa, ha?" Pabalik na tanong ni Terence, humihingal. Ginagamit niya ang sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang mga nasugatang bahagi ng kanyang katawan. Una, ito ay ang kanyang mga palad. Dahil maliit ang lugar, mas madaling gumaling, ngunit hindi ganoon kadali ang internal injuries. Noong una, gusto ni Terence na bumili ng ilang oras, ngunit hindi natuloy ang 13 pagkatapos sabihin iyon. Muli niyang itinaas ang kanyang mga palad at sinampal si Terence. Sa pagkakataong ito, tila mas malakas pa ito kaysa dati. Mamatay, ang mga palad ni 13th ay nasa harap ni Terence sa isang iglap, at ginamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery upang protektahan ang kanyang puso upang maiwasang mapatay ng palad ng ika-13 palad. Ang natitirang bahagi ng kanyang purong chi ay ginamit upang suportahan ang kanyang Earth Tier na nagngangalit na apoy na kamao. Boom! Boom! Isa pang dalawang malakas na putok at muling pinalipad si Terence. Ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay hindi mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon. Wala nang mapupuntahan si Terence at tumama sa pader sa likod niya. Sa isang iglap, ang pader ay nabasag at nahulog na naging isang tumpok ng mga sirang bato. Si Terence, sa kabilang banda, ay nasa ilalim ng mga bato. Sa pagkakataong ito, binigyan nito si Terence ng ilang oras para makahinga. Ginamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery para pagalingin ang mga sugat sa kanyang palad at katawan. Bagamat walang gaanong oras, kaya niyang gumaling hanggat kaya niya. Hindi alam ni Terence kung makakagawa pa ba siya ng isa pang energy bomb pagkatapos niyang mabawi, ngunit kailangan niyang magtrabaho ng husto. Siyempre, ang ika-13 sa kanan ay hindi nagbigay ng maraming oras kay Terence. Nakita niya na si Terence ay hindi lumabas sa mga guho at walang pasensya na maghintay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang Earth Tier Martial Skill at hinampas ito sa tumpok ng mga bato. F***6, hindi ka ba pwedeng magpahinga saglit? Halos umiyak si Terence. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang kalaban na tulad nito, na umatake lamang ng walang sinasabi. Hindi man lang magamit ni Terence ang kanyang trump card, na para bumili ng oras para bumuo ng kanyang energy bomb. Walang pagpipilian si Terence kundi tumayo mula sa mga guho at tanggapin ang pag-atake gamit ang kanyang dalawang palad. Boom! Boom! Sa dalawang malakas na tunog, pinalipad muli si Terence. Wow! Terence, hindi ka ba masyadong maangas? Hindi ka ba napakagaling? Gusto mong mawala tayo sa pulong ng maharlikang bahay? Paano na ngayon?
Natanggap mo na ba ang iyong ganti? Masayang tumawa si Harry habang pinapanood si Terence na umaatres. Hayaan mo akong may sasabihin sa iyo. Hindi sa hindi ka naghihiganti, ngunit hindi pa dumarating ang oras. Harry, bagay ka talaga, saan ka nakakita ng ganoong master? Tanong ni Terence habang pinapagaling niya ang kanyang mga sugat. Bagamat lalong lumalala ang kanyang panloob na pinsala, palaging pinapagaling ni Terence ang kanyang palad at mga meridian upang hindi ito makaapekto sa kanyang lakas. Para sa iba pang mga bagay, si Terence ay makakapagngalit lamang ng kanyang mga ngipin at matiis ito. Saan galing? Bakit ko sasabihin sa'yo? Hindi tanga si Harry. Alam niyang sinusubukan lang ni Terence na kumuha ng impormasyon mula sa kanya, kaya hindi siya madaling mahulog dito. Buhay pa siya. Nagulat din si 13 sa kanan kahit na Earth class si Terence, dapat ay patay na siya ngayon. Hindi man siya patay, dapat ay nasugatan siya hanggang sa puntong hindi na siya makabangon paano pa siya nagsasalita. Gayunpaman, kahit nagulat ang ika-13 kanan, itinaas niya muli ang kanyang mga palad at inatake si Terence. Simple lang ang kanyang layunin, gusto niyang tulungan si Harry na alisin si Terence. Hindi na niya kailangang magpaliwanag ng sobra kay Terence. Si Terence ay pinalipad muli, ngunit mahimalang tumayo muli. Matapos ulitin ito ng 3 beses, tuluyang nawala ng pasensya ang ika-13 tao sa kanan. Namamaga na kasi ang palad niya. Kahit na si Terence ay isang Earth class early phase, 2 level na mas mababa sa kanya, nagawa pa rin niyang saktan siya sa high intensity fight na ito. Dahil dito, medyo nagalit si 13 sa kanan. Siya ay sikat sa kanyang mga kasanayan sa palad, at siya ang pinakamagaling sa paggamit ng mga diskarte sa palad, ngunit hindi niya napatay si Terence pagkatapos ng napakaraming sampal. Ang pinaka hindi kapanipaniwala ay ang mga kamay ni Terence ay hindi napilayan. Magagamit pa niya ang kanyang martial technique para labanan siya. Ang batang ito kaya ay isang physical practitioner na dalubhasa sa pagsasanay ng kanyang mga kamay. Thundercloud Palm. Ang ika-13 ay gumawa ng isa pang hakbang sa galit, at sinasalungat pa rin ito ni Terence. Lumuwa si Terence ng isang bibig ng dugo, ngunit isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Naisip niya, kahit hindi kita matalo, tatalunan pa rin kita. Ang mga butil ng tubig ay kayang tumagos sa bato. Hanggat ang iyong Confredo ay sapat na lalim upang durugan ang bakal para maging karayom, isa-isa kitang gilingin hanggang mamatay. Hindi ba ang martial art palm technique mo? Fine, pilayin ko ang iyong mga kamay at tingnan kung paano ka makakalaban. Ang dahilan kung bakit kumpiyansa si Terence ay dahil ang mga palad ng ika-13 ay ganap na hindi nasaktan noong una, ngunit ngayon ay namamaga na ito, na nagbibigay ng pag-asa kay Terence. Muli, sabi ni Terence nang tumayo siya pagkatapos ayusin ang kanyang mga meridian. Nababaliw na ang ika-13 sa kanan. Ano ang impyerno ng taong ito? Ilang beses na siyang tinamaan, ngunit hindi pa rin siya namatay. Siya ay malinaw na nagkaroon ng malubhang panloob na pinsala, ngunit ang kanyang mga kamay ay maayos. Namamaga na ang sarili niyang mga palad, at gusto pa siyang hampasin muli. Galit na galit, sinubukang sampilan muli ng ika-13 braso si Terence, ngunit tinanggap ito ni Terence nang nakangiti. 1752. Bagamat si Terence ay nagduso ng malubhang panloob na pinsala, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at pinipigilan ang kanyang huling hininga. Alam niya na hindi siya maaaring mahulog kung gagawin niya, siya ay matatapos, at gayon din si Francine. Kailangan niyang lumaban. Sa tuwing nahuhulog siya, sasabihin ni Terence sa kanyang sarili na kailangan niyang tumayo, kung hindi, mawawala sa kanya ang lahat. Nagsimula ang panibagong pag-atake, at sinubukan ni Terence na tumayo habang tinitiis ang sakit sa buong katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na talaga niya kaya. Pakiramdam niya ay nahuhulog ang kanyang katawan, at siya ay pagod na pagod. Gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata. Sa harap ng mga mata ni Terence, ang dugo ay naging puting liwanag. May gana siyang tumakas. Para siyang nakakita ng kapayapaan sa likod ng puting liwanag. Iyon ay ang Jade Space. Hanggat pumunta siya sa Jade Space, makakapagpahinga siya. Nais niyang lumakad. Swish! Isang malakas na hangin ang umihip sa kanyang tainga at ginising si Terence. Halos makapasok na siya sa espasyo ng Jade Pendant. Ito ay masyadong mapanganib.
Kung talagang pinasok niya ang espasyo ng Jade Pendant, namatay na siya ngayon. Kinagat ni Terence ang kanyang dila, at ang sakit ay nagpabalik sa kanyang katinoan. Tumayo siya at itinaas ang kanyang mga kamao, sinalubong ang atake ni Trece. Tila ginagamit ni Terence ang lahat ng kanyang lakas sa bawat oras, ngunit siya ay nanghihina at nanghihina. Sa kabutihang palad, ang palad ng ika-13 ay hindi kay Chester, at naririnig ni Terence ang tunog ng mga buto na nabali sa malakas na putok. Si Terence ay isang doktor, pagkatapos ng lahat, at siya ay napakasensitibo sa tunog na ito. Tuwang-tuwa siya nang makitang muli siyang nagtagumpay. Siguradong nabali niya ang mga buto sa kanang palad ng ika-13. Dahil dito, natuwa muli si Terence, na halos nasa limitasyon na niya. Dati, namamaga. Ngayon, ito ay basag. Kung magpapatuloy pa siya ng ganito, tiyak na mapilayan niya ang mga palad ng Right 13. Nabuhayan ang loob ni Terence nang maisip niya iyon. Mabilis niyang ginamit ang sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang mga sugat sa kanyang kamay at mga meridian. Tumayo siya at ibinuga ang kanyang dibdib habang nakatingin sa ika-13 sa kanan, subukan nating muli. Bagamat ang katawan ni Terence ay napuno ng dugo at ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang boses ay determinado at hindi niya gustong makipagkompromiso. Tinakpan ang bibig ni Francine at hindi siya makapagsalita, ngunit hindi natatakpan ang kanyang mga mata. Nakikita niya ang bawat eksena ni Terence at 13 pag-aaway. Parang pinuputol ng kutsilyo ang puso ni Francine. Buong lakas niyang ipinilig ang ulo habang tumutulo ang mga luha na parang ulan. Gusto niyang pigilan si Terence at sabihin sa kanya na tumakas, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Walang epekto ang mahina niyang ungol. Si Francine ay isang nurse mula sa isang medikal na pamilya, at masasabi niyang wala sa mabuting kalagayan si Terence. Kung magpapatuloy ito, mamamatay si Terence. Nakita ni Harry na nakabangon pa si Terence at agad na sumigaw, patayin ang batang ito. Gayunpaman, ika-13 lamang sa kanan ang nakakaalam na ang kanyang mga kamay ay halos baldado ni Terence. Hindi naman siya physical practitioner kaya kahit ginamit niya ang mga palad niya ay hindi naman matigas ang mga iyon. Kung ipagpapatuloy niya ang ganito, siguradong mapilayan ang kanyang mga kamay. Bagamat ang mga espiritual na master ay baldado ang mga kamay, maaari silang gumaling sa pamamagitan ng ilang gamot at mga table tasks, hindi tulad ng mga pisikal na masters na dumanas ng matinding pagkalugi, hindi sila magiging kasing liksi pagkatapos ng paggaling. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maaaring gumamit ng kanilang sariling practitioner's arts upang magpagaling tulad ni Terence, o gumamit ng purong enerhiya upang gumaling tulad ng araw sa bahay. Medyo kulang pa ang pag-asa sa gamot. Isa pa, kapag nabasag na ang mga buto sa kamay, umasa man siya sa gamot, kalahating baldado pa rin siya pagkatapos gumaling. Maliban na lang kung mayroong gamot na nagdugtong ng buto at litid sa itaas ng rank 3, ngunit saan magkakaroon ng ganoong gamot ang nakatago mong pamilya? Kahit na sa Sky Elixir Sect, isa ito sa pinakapambihirang bagay. Paano kaya niya ito magagamit? Galit na galit ang ika-13 sa kanan nang makita niyang tumayo muli si Terence. Hindi pa siya nakakita ng Earth class na kasing ingat ni Terence sa kanyang buhay. Dapat malaman ng isang tao na napakahirap para sa mga ordinaryong tao na linangin sa Earth class. Kahit na sa isang labanan, lalaban sila kung maaari silang manalo, at tatakbo kung hindi nila kaya, maliban kung ito ay isang one-hit kill. Ngunit ngayon, si Terence ay nagkaroon ng napakaraming pagkakataon upang makatakas. Kahit ang ika-13 sa kanan ay iniisip na hindi niya hahabulin si Terence kung tumakbo siya. Ngunit hindi tumakbo si Terence. Siya ay tumayo at nakipag-away sa kanya ng paulit-ulit, na iwan ang ika-13 sa kanan na walang magawa. Gusto niyang magmura ng malakas. Naging madali ba para sa iyo na maabot ang Earth class? Gusto mo ba talagang ipagsapalaran ang iyong buhay at pilayin ako bago ka tumigil? Gayunpaman, nang makita ang determinadong tono at mga mata ni Terence, alam ng ika-13 sa kanan na pinaglalaroan ng taong ito ang kanyang buhay. Ang malambot ay takot sa matigas, ang matitigas ay takot sa malalakas, at ang malalakas ay takot sa mabangis. Ang kasabihang ito ay angkop din sa mga magsasaka. Nagsisimula ng matakot ang ika-13 sa kanan nang makita niyang babalik si Terence. Bagamat tiwala siya na kaya niyang patayin si Terence, masyadong mataas ang presyong kailangan niyang bayaran.
Wala siyang sama ng loob kay Terence at narito siya para tulungan siya. Kung papatayin niya si Terence, hindi siya makakakuha ng anumang benepisyo. Sa halip, kailangan niyang pagbayaran ang halaga ng pagkawala ng kanyang dalawang kamay. Ito ay malinaw kung alin ang mas mahalaga. Napakunot noo ang 13 sa kanan sa naisip. Siya ay naiiba sa buhay o kamatayan ni Harry. Terence ay walang kinalaman sa kanya. Young Master Kang, baliw ang lalaking ito, tera na. Sa sandaling nagpasya siyang umatras, ayaw nang ipagpatuloy ng ika-13 kanan ang pakikipaglaban kay Terence. Nasa kanya ang palad, at hindi na kailangang ibaba ito para lang mapasaya si Harry. At saka, ngayong mayroon na siyang recipe para sa longevity pill, kumpleto na ang kanyang misyon. Sebastian, hindi mo siya masisisi kapag bumalik siya sa bahay mo. Sa karamihan, ang bahay Kang ay may ilang mga reklamo. Tera na. Natigilan si Harry. Hindi niya akalain na ang 13 taong iyon ay biglang gustong umalis kapag siya ang nang ibabaw at tinutulak si Terence pabalik. Ang ika-13 sa kanan ay hindi sumagot, ngunit lumipad at binuhat si Harry. Sumasakit ang kanyang mga kamay, at ayaw niyang tumakas kasama ang isang tao, ngunit kung iiwan niya si Harry dito, ang bahay ay papunahin ka sa pagpatay sa asno kapag tapos na ang gilingang bato. Sino ang magtatrabaho para sa bahay mo sa hinaharap? Ilayo mo rin siya. Hindi basta-basta susuko si Harry. Ni hindi pa nga niya nakuha ang recipe, paano niya napagbigyan si Francine ng ganoon kadali? Ang isa pang tao ay hindi isang problema para sa ika-13 sa kanan. Nagdala na siya ng isa, kaya hindi na kailangan ng pangalawa. Ngunit nang malapit ng sunggaban ng ika-13 sa kanan si Francine, isang malakas na hangin ang dumating mula sa kanyang likuran. Ibaba mo siya. Ikinaway ni Terence ang kanyang mga kamao at umaksyon sa ika-13 sa kanan na parang nakasalalay ang kanyang buhay dito. 1753. Masasabing punong-puno ng mga siwang ang buong katawan niya, ngunit ang ganitong uri ng walang ingat na kabaliwan ay naging dahilan upang medyo natakot ang ika-13 mula sa kanan. Hindi niya malay na itinapon si Francine at itinaas ang kanyang palad upang salubungin si Terence. Bang! Muling bumangga ang mga kamao ni Terence sa palad ni ika-13. Ang bawat banggaan ay isang nakamamatay na suntok kay Terence. Ngayon na si Terence ay parang isang malakas na busog, halos isukan niya ang kanyang mga organo mula sa palad na ito. Ngunit hindi sumuko si Terence. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit habang tinatamaan. Puno ng dugo ang kanyang bibig, ngunit sinabi niya, maaari kang umalis, ngunit kung aalisin mo siya, ipaglalaban kita hanggang sa kamatayan. Talagang natakot ang ika-13 kanang kamay kay Terence. Kitang-kita niya na ang bali ng buto sa kanyang palad ay mas malala kaysa dati. Kung patuloy siyang lalaban, maaari niyang patayin si Terence, ngunit ano ang silbi ng pagpatay sa kanya? Paano kung napilayan ang palad niya? Huminga ng malalim ang Right 13 pagkatapos ng isang tingin kay Terence. Hindi siya umimik habang sinunggaban niya si Harry at mabilis na umalis sa lugar. Para naman kay Francine, wala siya sa mood na hulihin siya. Hindi sulit na makipag-away sa isang baliw na tulad ni Terence. Nakatayo lang doon ang payat na figure ni Terence, pinapanood ang ika-13 sa kanang pag-alis. Pagkalayo niya, bigla siyang nagluwa ng subo ng dugo. Malapit na iyon. Sabi ni Terence sa sarili. Kumapit lang siya dahil sa kanyang paninindigan kung nahulog siya, tapos na siya at si Francine. Nagtadya siya ng ngipin at nagtiyaga, at nakita niya kung ano ang ikinabahala ng 13, buong lakas niyang nilalabanan siya. Ngunit sa kabutihang palad, ang ika-13 tao sa kanan ay hindi na nakatagal at sumuko. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin at pinunit ang lubid sa katawan ni Francine bago tinanggal ang tape sa kanyang bibig. Terence! Hindi sinasadyang sumigaw si Francine, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Pinutol ni Terence ang kanyang kamay, hindi na ako makatagal, nasa ilalim ng lilim ang sasakyan ni Josephine sa kaliwang bahagi ng pinto. Dahil doon, nahulog si Terence sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi na makatayo si Terence dahil sigurado siyang nakaalis na ang kanang 13. Wala na siyang pag-aalala at hindi na siya makatagal pa. Maliban sa kanyang mga palad, walang kahit isang bahagi ng kanyang katawan ang hindi nasugatan. Sa sandaling mawalan siya ng malay, pumasok si Terence sa espasyo ng Jade. Phew! Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Terence.
Hanggat hindi siya nawala ng buhay, may pagkakataon na gumaling. Matapos makapasok sa Jade Space, nakaramdam ng takot si Terence. Muntik na siyang mawala ng buhay sa pagkakataong ito, at swerte lang na nakatakas si Terence. Ang ika-13 sa kanan ay hindi alam ang background ni Terence, at natakot siya sa kabaliwan ni Terence pagkatapos makita siyang tumayo ng paulit-ulit. Gayunpaman, alam ni Terence na kung hindi siya makakarating sa ika-13 sa kanan ngayon, ngunit ang isang taong may matinding puot sa kanya, hindi ito magiging madaling araw. At kung ang 13 ay hindi lamang gumagamit ng kanyang mga palad, kundi pati na rin ang kanyang mga binti, o kung siya ay gumagamit ng mga sandata, kung gayon ito ay magiging walang silbi kahit na si Terence ay lumabas ng todo. Sa lahat ng ito, palaging tiwala si Terence na kaya niyang labanan ang mga taong higit sa kanyang antas dahil sa kanyang cheek impression. Ang card na ito ay nagpapahintulot sa kanya na manalo sa bawat oras, kahit nakaharap niya ang mga masters na mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit ngayon, nakaramdam ng matinding pagkatalo si Terence. Ito ay ganap na naiiba sa itaas ng Earth class. Kung ang kalaban ay may kasanayan sa martial arts at nagsimulang lumaban kaagad, mawawala ni Terence ang lahat ng kanyang mga pakinabang. Umasa lang siya sa passion niya para labanan ang kalaban. Maswerte siya sa pagkakataong ito, ngunit sa susunod na pagkakataon ay maaari siyang mamatay. Ito ang unang pagkakataon na si Terence ay nagkaroon ng malalim na pagnanais at pag-asa para sa martial arts. Kung wala ito, hindi siya makagalaw. Ngunit ang paghahanap ng isang martial technique na angkop para sa sariling paglilinang ay mas mahirap. Hindi man lang nahawakan ni Terence ang esensya ng martial arts ni Tito Fu, at siya ay nasa parehong antas lamang. Madedehado siya kung lalabanan niya ang isang kaaway, tulad ngayon. Kung hindi dahil sa mabilis na paggaling ni Terence, patay na siya ngayon. Ang sining ng Dragon Mastery ay tiyak na may katugmang martial skill, at tanging ang martial skill na tugma sa mantra ang makapagpapalabas ng pinakamalaking epekto nito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi inirerekomenda ni Uncle Fredo si Terence na magsanay ng martial arts. Hindi na makapaghintay si Terence na umuwi. Nais niyang buksan ang ikalawang antas ng pintong bato at makita kung anong uri ng mga benepisyo ang nasa likod ng ikalawang antas. Mas mainam kung mayroon siyang malakas na kasanayan sa martial arts, malutas nito ang kasalukuyang problema ni Terence. Para naman kay Elder George, hindi nag-abalang magtanong si Terence. Ang kanyang mga alaala ay hindi pa na-unlock, at hindi siya makakuha ng maraming impormasyon mula sa kanya. Alam na niya ang gusto niyang malaman, kaya hindi na kailangan pang magtanong. Kaya, ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos pumasok sa espasyo ng Jade ay ang pagsasanay. Tumingin si Francine kay Terence sa lupa at hindi alam kung ano ang gagawin. Naalala niya ang huling pangungusap ni Terence at mabilis siyang binuhat. Hindi niya alam kung saan nakakuha ng lakas ang isang babaeng katulad niya para gawin iyon. Hindi mabigat si Terence, ngunit mahirap pa rin ito para sa Francine. Ngunit ginawa ito ni Francine, at ginawa niya ito nang walang anumang pressure. Nakalimutan pa nga niya kung gaano kahalaga sa kanya si Terence, isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay dapat mahawakan. Naantig siya ng husto. Hindi niya inaasahan na itataya ni Terence ang kanyang buhay para iligtas siya. Si Francine ay palaging nagmamahal kay Terence, ngunit hindi siya tumugon sa kanyang nararamdaman. Tinatrato lang niya ito bilang isang kaibigan, at iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkalungkot. Sa sandaling ito lang niya napagtanto kung gaano siya kahalaga kay Terence. Si Terence ay hindi kasing lakas ng ika-13 sa kanan, ngunit itinaya niya ang kanyang buhay para iligtas siya. Hindi alam ni Francine kung paano siya gagantihan, ngunit alam niya na kung ayos lang si Terence, maaari siyang mamatay bilang kapalit nito. Nang makita si Terence sa kanyang huling hininga, natakot si Francine, talagang natakot. Natatakot siya na hindi na niya makikita si Terence. Magiging guilty siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mabilis na tumakbo palabas ng arena si Francine kasama si Terence sa kanyang likod. Matagal nang nawala ang sasakyan ni Harry. Lumingalinga si Francine at nakita ang isang jeep sa ilalim ng lilim ng isang puno sa di kalayuan. Ito ay dapat na kotse ni Terence. Nakita ng mga tao sa kabilang kotse na binuhat ni Francine si Terence palabas ng kotse at mabilis ding lumabas. Si Josephine, Cheryl, at Yasi ay natarante rin. Nakita nila ang ika-13 sa kanan na nagmaneho kay Harry palabas ng arena, at si Terence ay hindi lumabas ng mahabang panahon.
Nag-aalala sila, ngunit hindi sila nang ahas na suriin siya nang walang pahintulot ni Terence, kaya matyaga lamang silang maghintay. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1754. Ngunit nang makita nila si Francine na lumabas ng arena kasama si Terence sa kanyang likod, hindi na nila ito napigilan. Bumaba silang lahat sa kanilang mga sasakyan at nasagasaan. Terence. Nang makalapit siya at makita ang walang malay na si Terence na nababalot ng dugo, hindi napigilan ni Josephine na umiyak sa gulat. Ano? Ano ang nangyari sa kanya? Nasaktan siya sa pagsisikap na iligtas ako. Hindi pa natutuyo ang mga luha ni Francine, at hindi niya napigil ang maiyak muli nang magtanong si Josephine. Nagdilim ang mukha ni Cheryl at ng iba pa sa mga salita paano sila magiging masaya kapag nasugatan si Terence para sa Francine. Noon pa man ay iniisip ni Josephine si Francine bilang isang karibal sa pag-ibig, at hindi siya gaanong kalapit kay Cheryl. Si Cheryl at Yasi, sa kabilang banda, ay hindi nagustuhan ni Francine, at ngayon ay nasaktan na naman siya ni Terence. Bigyan mo ako, Terence. Ayaw na ni Cheryl na buhati ni Francine si Terence. Bumalik kami mula sa paglalakbay para sa iyo, at ngayon ay nasugatan si Terence ng ganito. Si Josephine ay hindi rin masyadong maganda, ngunit sinabi pa rin niya, kalimutan mo na ito, Cheryl. Hindi ito ang oras para i-stress ang tungkol sa responsibilidad. Iuwi muna natin si Terence, okay? Ikaw. Hindi ka pupunta sa ospital. Nagulat na tanong ni Francine. Hindi na kailangan, malamig na sabi ni Cheryl. Hindi alam ni Cheryl kung bakit, ngunit hindi siya masyadong masaya. Ano ang relasyon ni Terence at Francine? Bakit niya itataya ang kanyang buhay para iligtas siya? Gayunpaman, naramdaman ni Cheryl na siya ay medyo naiinip. Hindi man lang nagsalita si Josephine, ano ang ipinag-aalala niya? Tama, ipinaglalaban ko si Josephine, naisip ni Cheryl. Nakita ni Francine ang puot na ipinapakita sa kanya ni Cheryl, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat. Nag-aalala si Francine kay Terence sa simula pa lang, at hindi na niya ito napigilan matapos makita ang mga ekspresyon ni Cheryl at ng iba pa. Nag-aalala rin siya kay Terence, at ayaw niyang maging ganito siya, ngunit hindi siya makapagsalita at hindi niya mapigilan. Ayos lang, Francine sis, hindi ka namin gustong sisihin. Alam ni Josephine na hanggat nabubuhay pa si Terence, may pag-asa na gumaling siya. Maraming beses nang nangyari ang sitwasyong ito, kaya kahit nag-aalala siya, hindi siya masyadong nag-aalala. Nang makitang humihinga pa si Terence, lumambot ang kanyang tono. Nag-aalala si Cheryl kay Terence, ngunit sarili niyang desisyon na iligtas ka. Hindi mo kailangang makonsensya. Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Josephine at inikot ang kanyang mga mata. Naisip niya sa kanyang sarili, ipinaglalaban kita at malambot ang puso mo na naman. Ngunit alam ni Cheryl na malambot din ang puso ni Josephine. Kung hindi dahil doon, hindi sana si Trixie ang naging maliit na asawa ni Terence, at hindi na nila hahayaan ni Yasi si Terence na manatili sa villa. At kaya, hindi na nagsalita pa si Cheryl. Siya ay isang malambot na tao na may matalas na dila, pagkatapos ng lahat, at ang mga salita ni Josephine ay may katuturan si Terence ang nagpasya na iligtas si Francine, kaya hindi niya talaga masisisi si Francine para doon. Sumakay si Terence sa kotse, at sa halip ay pinaandar ni Cheryl ang sasakyan, patungo sa bahay ni Martin. Hindi siya masyadong masaya kay Francine, ngunit napakasama ng kalagayan ni Terence para baliwalain kailangan niyang ipaubaya ito kay Martin para iligtas siya. Maaaring pagalingin ni Terence ang kanyang sarili, ngunit natatakot siya sa mga aksidente. I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat. Nakidnap ako. Francine said guiltily. Wala lang. Hindi masyadong maganda ang ugali ko ngayon. Pasensya na. Ayaw ni Cheryl na pahirapan si Terence, kaya hindi niya pinahirapan ang mga bagay-bagay. Iba siya kay Josephine at ilang beses nang nag-cross ang landas ni Francine, ngunit magkakilala lang sina Cheryl at Francine. Maaaring pagalingin ni Terence ang kanyang sarili, ngunit may iba pa bang problema? Kailangan naming hilingin sa iyong lolo na tulungan kami. Paliwanag ni Josephine. Ito ang dapat nating gawin. Gagawin natin ang ating makakaya. Tumanggo si Francine.
Sa palagay ko ay hindi, ang mukha ni Sheldbro ay mukhang mas mahusay at mas mahusay, siya ay dapat na nagpapagaling sa kanyang sarili ngayon. Si Yasi ay nagbigay pansin sa mga pagbabago ni Terence. Oh, ang galing! Lumingon si Josephine para tingnan si Terence, na nasa likod ng kotse. Mas maganda ang mukha ni Terence kaysa dati, at nakahinga siya ng maluwag. Ang tensyonado na puso ni Francine ay lumuwag sa sinabi ni Yasi basta si Terence ay ayos lang. Kung hindi, makokonsensya siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tuwang-tuwa si Martin nang mabalitaan niyang magaling na ang kanyang apo, ngunit laking gulat niya nang marinig niyang nasa bingit na ng kamatayan si Terence. Siya mismo ang nagmamadaling lumabas ng bilya at tumingin kay Terence sa trunk na may seryosong mukha, siya ay lubhang nasugatan. Lolo Martin, kayang pagalingin ni Terence ang kanyang sarili, wala dapat magkaroon ng anumang problema, hindi mo kailangang mag-alala. Si Josephine ay napakagalang kay Martin, alam niya na siya ang kasosyo sa negosyo ni Terence, at siya ang kanyang nakatatanda, pumunta kami dito upang maghintay at makita. Kung may iba pang problema, hihingi kami ng tulong sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinsala ni Terence ay ang pinakamalubha sa oras na ito. Sige. Hindi nagulat si Martin na marinig na kaya ni Terence na pagalingin ang kanyang sarili, siya ay isang doktor, pagkatapos ng lahat, at isang himala na doktor noon. Hindi pangkaraniwan para sa kanya na mapagaling ang kanyang sarili, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may gumagaling habang nakahiga. Ngunit si Terence ay isang practitioner, pagkatapos ng lahat, at ang mga bagay ay hindi maaaring hatulan ng may sentido komon. Mabilis na tinulungan ni Martin si Josephine at ang iba pa na ilipat si Terence sa villa. Umupo si Cheryl at ang iba pa sa sala pagkatapos na maupo si Terence, at medyo naging awkward ang kapaligiran. Bagamat sinabi ni Josephine na hindi niya sinisisi si Francine sa pagpunta rito, hindi pa rin komportable si Francine. Si Terence ay labis na nagdusa para sa kanya, at talagang hindi niya alam kung paano siya gagantihan. Para sa isang babae, lalo na sa isang magandang babae, ang pagbibigay ng kanyang katawan sa isang bayani ay ang pinakamahusay na paraan upang mabayaran siya. Ito ay maaaring tunog klise, ngunit ito ang katotohanan, ang bayani ay nailigtas sa kagandahan, at ang kagandahan ay nagmamahal sa bayani. Si Francine, sa kabilang banda, ay may magandang impresyon kay Terence. Ngunit ngayon, kahit na gusto ni Francine na ibigay ang sarili kay Josephine, hindi siya pinayagan ni Josephine. Pagkatapos ng lahat, mas matanda si Francine, at matagal na siyang nagtatrabaho ngayon, mas marami siyang karanasan sa lipunan kaysa kay Josephine at sa iba pa, at masasabi niyang interesado rin sina Cheryl at Yasi kay Terence. Siyempre, posibleng magkaibigan sila. Ang intuition ni Francine ay instinct lamang ng isang babae. Josephine, pasensya na kung naabala ko sa pagkakataong ito. Nasugatan siya dahil sa pamilya ko. Pasensya na talaga. Napabuntong hininga si Martin at sinabing, narito ako para humingi ng paumanhin sa pagkaantala ng iyong biyahe. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1755. Lolo Martin, masyado kang seryoso. Mabilis na tumayo si Josephine. Si Francine ay matalik na kaibigan ni Terence, at ito ang desisyon niya sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang ipaliwanag ito sa amin, susuportahan namin ang anumang desisyon na gagawin niya. At saka, hindi ba ngayon lang tayo nakaligtas sa panganib? Bagamat mas malala na ang mga sugat ni Terence sa kanyang sarili, kaya pa rin niyang gumaling. Medyo nahiya sina Cheryl at Yasi sa mga salita ni Martin, at idinagdag ni Cheryl, oo, mainitin ang ulo ni Terence sa kanyang mga kaibigan. Nang makidnap kami ni Yasi, itinaya ni Terence ang kanyang buhay para protektahan kami. Nawala sa isang iglap ang hindi pagkakaunawaan at awkwardness sa pagitan nila. Sa pag-iisip, nasugatan si Terence nang tumayo siya para kay Josephine at iligtas sina Cheryl at Shu. Ito ang personalidad ni Terence. Hindi worth it na saktan ang relasyon nila. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay hintayin na magising si Terence. Bagamat nakahiga si Terence sa kama, alam niya ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo.
Nang marinig niyang hindi na siya pinagtatalunan ng mga tao sa labas, nakahinga siya ng maluwag. Talagang delikado sa pagkakataong ito, at kung mangyari muli ang ganitong bagay, kailangang mag-isip ng 2 beses si Terence bago kumilos. Ang labanan sa pagitan ng Earth Class Masters ay iba sa Mystic Class fights. Kapag ginamit nila ang kanilang mga kakayahan, ito ay magiging ibang-iba. Kung si Terence ay mapusok pa rin tulad ng dati, siya ay nasa isang malaking dahado. Sa pag-iisip na buksan ang pangalawang pintong bato, ang puso ni Terence ay nakatakdang umuwi. Sinubukan niyang pagalingin ang kanyang sarili, ngunit sa pagkakataong ito, masyadong malubha ang kanyang mga sugat. Kahit na siya ay Earth Class ngayon at ang bilis ng kanyang pag-recover ay mas mabilis kaysa noong siya ay isang mystic, inabot pa rin siya ng isang araw at isang gabi para ganap na gumaling. Gabi na ng ikalawang araw nang lumabas si Terence sa espasyo ng Jade. Sina Cheryl, Yasi, Josephine, Juan Martin at Francine ay hindi nakatulog buong gabi. Umorder sila ng pagkain sa maghapon, ngunit wala pa ring malay si Terence. Wala silang ganang kumain kaya nakatambak ang mga lunchbox sa coffee table sa sala. Gayunpaman, hindi sila nagpahinga ng isang buong gabi at pagod na pagod. Kaya naman, lahat sila ay nagpapahinga ng nakapikit, ngunit hindi sila nakatulog. Lumabas si Terence sa sala at nakita ang mga tao doon. Hindi niya maiwasang mag-init sa loob, napakaraming masasarap na pagkain dito, pero hindi kayo kumain. Hinihintay ba nila akong lahat? Gutom na ako. Ayaw ninyong kumain, pero ako. Terence. Gising ka na. Si Francine ang pinakamakasalanan at ang hindi nakakaintindi kay Terence. Bagamat sinabi ni na Josephine at Cheryl na magaling si Terence at kaya niyang gumaling mag-isa, hindi sigurado si Francine. Kahit nagpapahinga siya, suspense pa rin ang puso niya. Natural, siya ang unang tumalon nang marinig niya ang boses ni Terence. Nagtataka siyang tumingin kay Terence, ikaw. Naka-recover ka na. Ayos na lahat. Tiningnan ni Terence ang kanyang damit na may bahid ng dugo at mapait na ngumiti, kumain muna tayo, pagkatapos ay maligo at magpalit ng damit. Hindi kayo tatutol di ba? Syempre hindi. Tumingin si Francine sa masiglang si Terence at umiling sa pananabik. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na magiging maayos si Shield bro, siya ang pinakamahusay. Si Yasi ang pinakamatahimik na tao na naranasan niya, at nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na tiwala kay Terence. Gagantay na ba tayo ngayon kay Harry? Revenge. Maghihiganti talaga ako, pero hindi ngayon. Tumigas ang mga mata ni Terence. Hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng Earth Class si House Kang this time, pero hindi niya alam kung ano ang relasyon nila. Kahit na gusto ni Terence na maghiganti, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses. Nagawa niyang makatakas sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya magiging maswerte kung mapapaligiran siya ng 2 o higit pang Earth Class Masters. Shoo! Huwag mo siyang itulak, alam ni Terence ang kanyang ginagawa, natakot si Cheryl na baka magulo si Yasi. Ayos lang, hehe. Ngumiti si Terence habang dinampot ang paa ng manok at nagsimulang kumain. Tama, Francine, ano ang background ng Earth Class na iyon? Nabanggit na ba ito ni Harry dati? Hindi naman. Nag-isip si Francine at umiling. Mukhang hindi masyadong nagsasalita ang master na iyon, hindi man lang nagsasalita. Tumugon lang siya nang kausapin siya ni Harry, ngunit hindi niya ito tinawag sa pangalan. Tumango si Terence parang hindi siya makakakuha ng anumang mahalagang impormasyon mula kay Francine, kaya kailangan niyang subukan ang isang bagay na hindi direkta. Matandang Larkins, panatilihing mababa ang profile natin para sa negosyo ng kumpanya. Kakausapin ko rin si Fatty Lay, para wala na tayong alitan sa bahay Kang. Pag-uusapan natin yan pagbalik ko. Ang paglalakbay ni Terence pabalik sa kanyang lumang tahanan sa pagkakataong ito ay dapat na isang bakasyon para kay Josephine, Cheryl at sa iba pa, ngunit sa katotohanan, ito ay upang buksan ang pintong bato sa ikalawang palapag.
Hindi niya maaaring payagan ang anumang bagay na magkamali, hindi niya magagawang pangalagaan ang sitwasyon ni Starfield kapag narating nila ang nayon. Kung tungkol sa kumpanya ng gamot, mananatiling mababa ang profile nila pansamantala hanggat hindi sila magkasalungat sa bahay kang, dapat walang anumang problema. Pagkatapos ng bahay kang nakuha ang recipe para sa tableta, mas mahirap para sa kanila na bumuo ng tableta. Kung ibibigay nila ang lahat ng kanilang lakas dito, hindi sila magkakaroon ng panahon para manggulo sa kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Larkins, na nagbigay kay Terence ng kaunting espasyo sa paghinga. Saglit lang siyang huminga, at tiwala siyang kaya niyang ibalik ang lahat at maalis ang lahat ng kahihiyan na dinanas niya. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay lubos na nagtitiwala sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery sa likod ng pintong bato. Ang unang yugto ay sapat ng lumalaban sa langit, gaano pa kaya kalakas ang ikalawang yugto? Naiintindihan ko, Terence. Huwag kang mag-alala, hindi kami kikilos ng padalos-dalos kapag wala ka dito. Sabi ni Martin. Haha, sige, kain na tayo. Ligtas na tayo this time. Josephine, Cheryl, Yasi, para saan ba kayo naghahatak-hatik? Sabi ni Terence habang kumakain. Nang makitang maayos si Terence, nakahinga ng maluwag ang lahat. Gutom na talaga sila ngayon, kaya nagsimula silang kumain kasama si Terence. Sa loob ng bahay Kangsvilla. Lumapit si Sebastian at umupo sa main seat ng sala. Sa likod niya ay ang ika-13 sa kanan, at sa tapat niya ay ang matandang master ng bahay na si Kang, ang miracle doctor na si Kang. Sa likod ng milagrong doktor na si Kang ay si Harry. Sa pagkakataong ito, medyo kasiya siya ang pagtutulungan ng House Yo at House Kang. Bagamat nasugatan ng ika-13 ng kanan sa huli, nakuha na nila ang recipe ng longevity pill. I was wondering what good stuff it was. So formula lang ito para sa injury medicine at painkiller, kailangan mo ba talagang pumunta sa ganito? Hindi alam ni Sebastian kung matatawa o maiiyak siya nang malaman niyang si Harry ang humihingi ng 2 race 8 na ito. 1756. Ito. Parehong natigilan ang miracle doctor na sina Kang at Harry. Kung alam kong ito ang recipe, hindi ko nahihilingin sa ika-13 na tulungan ka. Hindi ko inaasahan na si Terence ay isang desperado na tao. Kung ang ika-13 ay hindi gumawa ng desisyon na umatras, napilayan niya si Terence kahit na kailanganin siyang patayin. Hindi napigilan ni Sebastian na umiling nang marinig ang sitwasyon. Hindi niya talaga inaasahan na magiging ganito si Terence. Oo, buti na lang at hindi dumating si Terence nang mas maaga at iniabot ang recipe para sa tableta. Kung hindi, darating siya at inaway tayo, at baka wala tayong nakuha. Medyo natakot pa rin si Harry matapos niyang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Sa oras na iyon, nagtataka siya kung bakit tumakas ang ika-13 tao sa kanan pagkatapos makakuha ng mataas na kamay. May itinatagong dahilan pala. Young Master Yo, you mean? Maingat na tanong ni Miracle Dr. Kang. Gamot sa pinsala at pampawala ng sakit, kung gusto mo ang formula, mayroon din ang aming pamilya. Ito ang pinakapangunahing recipe ng elixir refinement, kailangan mo bang kumuha ng ganoong panganib? Mayabang na sabi ni Sebastian. Dapat sinabi ko na ibibigay ko sa'yo, bakit ka pa mag-abala? Meron ka nito. Napapikit si Miracle Dr. Kang, puno ng saya ang mukha. Siyempre. Para sa amin na mga martial artist, ang pagpapagaling at pag-alis ng sakit ay isang pangkaraniwang bagay. Tumango si Sebastian at sinabing. Pero, hindi lang mabisa ang gamot at painkiller ni Miracle Dr. Larkins, mura pa rin. Ang House Kang ay may recipe din para sa ginintoang paglikha, ngunit ito ay mahal. Sabi ni Harry. Walang kompetisyon. Madali lang yan. Gusto mo ng mura, di ba? Mayroon din kaming mababang kalidad na Golden Creation Formula, pero medyo mura ang mga ito. Ilang dolyar lang ang halaga ng bote na tulad mo. Ganoon din sa mga painkiller, mabibili sila sa halagang ilang dolyares. Sabi ni Sebastian, syempre, ang epekto nito ay tiyak na hindi kasing gilas ng sa iyo.
Ang ilang gininto ang likha ay maaaring huminto, ngunit ang pagdurugo sa iyo ay huminto. Segundo. Ang kanyang pangpawala ng sakit ay may epekto kaagad, ngunit ang sa akin ay tumatagal din ng ilang minuto. Walang problema. Walang problema. Tuwang-tuwa si Miracle Doctor Kang, sino ang makakapansin ng ganoong kaliit na pagkakaiba? Kahit na may gap, mura ang presyo natin, kaya pwede pa rin tayong mag-occupy ng certain amount ng market. Sa pagkakataong ito, dapat nating ibalik ang market share na nawala sa atin. Salamat, young master. Mabilis siyang nagpasalamat ni Harry. Wala lang ito. Maliit na bagay lang. O tama, dahil nasa medical business ka, maipagkakatiwala din namin sa iyo na ibenta ang ilan sa mga pills namin in the future. Sa ganitong paraan, hindi ka lang kikita ng reputasyon, pero magkakaroon ka rin ng pera. Dahil nakuha ni Sebastian ang recipe ng tableta, natural na mapagbigay siya sa bahay ni Kang. Maraming salamat. Mula ngayon, ang bahay Kang ay aasa sa bahay mo. Nasa sabik na sabi ni Harry. Para sa House Yu at House Kang, ang pakikipagtulungang ito ay win-win situation, at nakuha ng magkabilang panig ang mga benepisyong gusto nila. Si Terence, sa kabilang banda, ay naghahanda para sa kanyang paglalakbay. Mr. Larkins, Francine, aalis na kami. Hindi na namin kayo iistorbahin pa. Kung meron man, tawagan mo lang ako. Tinapos ni Terence at ang iba pa ang kanilang tanghalian at handa nang umalis. Sige, ingat ka sa daan. Sabi ni Martin. Si Francine ay nakatayo sa gilid, nag-aalangan. May gusto siyang sabihin, ngunit naroon sina Josephine at Cheryl, kaya hindi niya ginawa. Francine, ano ang sasabihin mo? Tanong ni Terence, napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Francine. Ay! Francine pursed her lips, hindi alam kung paano magsisimula. Haha, Josephine, Cheryl, Yasi, hintayin niyo ako sa kotse. Masasabi ni Terence na ayaw ni Francine na pag-usapan ito sa harap ng iba. Sige, sabi niya. Si Josephine, sa kabilang banda, ay hindi nagseselos. Ang katotohanan na si Terence ay nagligtas kay Francine ay nagpakita kung gaano siya kahalaga sa kanya, ngunit ang dalawa ay hindi pa opisyal na mag-asawa, kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Matagal nang nangyari ang mga bagay kung gugustuhin nila, at hindi ito isang bagay na maaaring baguhin sa maikling panahon. Hindi niya mapipigilan ang mga ito kung talagang gusto nila, kaya nagpasya siyang huwag maging masamang tao nang walang kabuluhan. Walang sinabi sina Cheryl at Yasi. Mula sa kanilang pananaw, malamang na gustong pasalamatan siya ni Francine ng pribado. Sumakay ang dalawa sa kotse kasama si Josephine. Sa pagkakataong ito, maaari mo bang sabihin sa akin? Nakangiting sabi ni Terence. Namula ang mukha ni Francine, nahihiya. Aalis ako sa aking trabaho sa lalong madaling panahon upang matuto ng higit pa tungkol sa medisina. Baka hindi kita makita bago ako umalis, kaya gusto kong magpaalam sa iyo ng maaga. Oh, nakapagdesisyon ka na. Alam ni Terence ang tungkol kay Francine. Aalis na ako sa loob ng ilang araw. Sabi ni Francine. Mag-aral ng mabuti at pagbutihin araw-araw. Gusto ni Terence na hikayatin si Francine, ngunit iyon lang ang naiisip niya. Hindi na ako bata, syempre magsisikap ako. Ngumiti si Francine. Iyan ay isang magandang bagay, at ito ay isa sa mga nais ni Lolo Martin. Sabi ni Terence. Terence, mag-aaral ako, at baka masyadong mahigpit. Malamang wala na akong oras para bumalik ng madalas. Kaya hindi na tayo madalas magkita. Napayuko si Francine sa kahihiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, tila inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at sinabing, hintayin mo akong makatapos ng aking pag-aaral at bumalik. Siguradong ako ang magiging katulong mo. Kumurap si Terence bago ngumiti. Sige, hihintayin kita. Ang gamot, kay Terence, ay isang suporta lamang. Bagay na hinabol niya, ngunit ayaw niyang alisin ang pagnanasa ni Francine dito, kaya pumayag siya. Pagkatapos, paalam. Nais ko sa iyo ng isang ligtas na paglalakbay. Sige. Hindi na nagsalita pa si Terence at pumasok na sa kotse.
Kung tungkol sa sinabi ni Francine kay Terence, hindi masyadong nagtanong si Josephine at ang iba pa. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang sikreto, at ang labis na pagtatanong ay tila hindi sila nagtitiwala kay Terence. Bago umalis, tinawagan ni Cheryl si Chu Pangzon. Sa pagkakataong ito, hindi pa siya Chu Pangzon or Pablo. Sa pagkakataong ito, hindi pa siya umuwi. Bagamat nakabalik siya sa kalahati, kailangan pa rin niyang ipaalam sa kanyang pamilya. Hello. Cheryl, bakit mo hinahanap si Daddy? Pagkatapos ng tawag, ang bot. Hello. Cheryl, bakit mo hinahanap si Daddy? Pagkatapos ng tawag, ang boses ni Pablo ay parang nasa sabik, na para bang nakatagpo siya ng isang magandang kaganapan. Daddy, may nangyari sa daan, kaya bumalik kami. Nasa Starfield kami ngayon, at hindi pa kami umaalis. Nasaan ka na? Tere, magkita tayo. Tanong ni Cheryl. Abala ako sa kumpanya, kaya't huwag kang sumama. Magsaya ka. Kamakailan lamang ay naging abala si Daddy at hindi na makapaglaan ng oras para sa iyo. Sabi ni Pablo. Naririnig niyang may kausap si Pablo sa telepono. Ayos din iyan. Ingatan mo ang iyong sarili, tatay, huwag mong pagurin ang iyong sarili. Sabi ni Cheryl. 1757. Huwag kang mag-alala, ang malaking proyekto ni Daddy ay nagsisimula ng magbunga. Ilang araw na lang, double na ang likidong pondo ng kumpanya, haha. Sa puntong ito, hindi mapigilan ni Pablo na mapangiti. Okay. Congratulations kung gayon. Hindi gaanong alam ni Cheryl ang tungkol sa pagpapatakbo ng isang kumpanya, ngunit palaging magandang bagay na kumita ng pera. Okay, Cheryl, magsaya kayo. May mga gagawin si Daddy, may mangyayari. Sabi ni Pablo. Okay. Bye, Daddy. Ibinaba ni Cheryl ang tawag at umiling, let's go. Masyadong busy si Daddy. Wala akong oras. May gustong sabihin si Terence, ngunit nagpa siya na huwag ng mag-alinlangan. Wala siyang masyadong alam sa negosyo, pero narinig niya ang usapan sa telepono. Pakiramdam niya ay hindi makatwiran para sa kumpanya ni Pablo na doblehin ang kapital nito sa napakaikling panahon. Ang mga industriya ng Pablo ay hindi isang tech na kumpanya, at wala silang anumang mga imbensyon o nilikha. Imposibleng magdoble bigla ang kanilang mga asset, ngunit si Pablo ay isang veterano sa mundo ng negosyo. Hindi siya dapat gumawa ng anumang pagkakamali sa common sense. Nakatanggap si Pablo ng tawag mula sa isang mangyo pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Kuya Ann, kamusta? Tanong ni Pablo. Haha, congratulations, nakakuha kami ng isa pang 10% mula sa aming investment. Pagmamalaki ni Ann Mangyo. No way. Malaki na naman ang kinita mo. Sabi ni Pablo, nagulat. Siyempre, ang negosyanteng ito ay isang eksperto na nakilala ni Janwan noong siya ay nag-aaral sa ibang bansa. Siya ay may mahusay na pag-unawa sa futures market. Kung hindi niya sinaktan ng isang tao noong nagnenegosyo siya sa ibang bansa, hindi siya pupunta sa akin. Ann Mangyo said. Kung gayon, bakit hindi natin dagdagan ang puhunan? Tanong ni Pablo na medyo naantig. Kalimutan na natin ang mas malaki. Katuwaan lang. Lahat tayo may kanya-kanyang negosyo. Kalimutan na natin ang tubo. At saka Kuya Chu, may pera ka pa ba? Tanong ng isang mangyo. Lahat ng asset mo ay real estate, di ba? Totoo yan. Pag-iisipan ko. Sabi ni Pablo na may panghihinayang. Okay, yun lang muna. Ipapaalam ko sa iyo kung may balita na. Sabi ni Mangyo. Sige, pasensya na sa abala sa iyo, Kuya Ann. Mabilis na sabi ni Pablo. Pagkatapos ibaba ang tawag, binigyan ni Mangyo ng malaking thumbs up si Janwan. Janwan, magandang ideya iyon, hakbang. Janwan or Jerwin? Jerwin, magandang ideya iyon, hakbang-hakbang na may pasok si Pablo sa bitag.
Gaya ng inaasahan mo, nagpaplano siyang mag-invest pa. Natural lang iyan. Sinong hindi matutokso ng ganoon kalaking kita? Maghintay pa tayo ng kaunti, sabi ni Jerwin, bibigyan natin siya ng higit pang pagpapasigla sa loob ng ilang araw. Malamang na mas mapusok siya sa lalong madaling panahon. Pero paano kung huminto siya kapag nauna na siya? Hindi ba tayo malulugi? Medyo nag-alala si Miguel. Kung tutuusin, kasinungalingan lang ang lahat. Hindi niya ito ginawa. Ang perang dinala ni Pablo ay nasa account pa rin ng kanyang kumpanya. Sinabi lang niya kay Pablo nang makita niyang kumikita ang ilang futures. Huwag kang mag-alala, ama. Nagbigay na ng pahiwatig ang hypnotist sa kanya. Siguradong mababaliw siya. Kapag nangyari iyon, ang buong industriya ng Pablo ay magiging atin. Sabi ni Jerwin, hindi man lang nag-aalala. Nakahinga ako nang maluwag na marinig mo yan. Tumango ang isang Miguel. Isang araw, dumating si Terence at ang grupo sa isang maliit na bayan malapit sa highway. Sila ay magkakaroon ng makakain at magpalipis ng gabi. Papalapit na sila ng palapit sa nayon, ngunit hindi naglalakbay si Terence araw at gabi. Siya ay isang practitioner, kaya ayos lang, ngunit si Josephine at ang iba ay hindi. Kung hindi sila nakapagpahinga ng maayos sa sasakyan, pagod na pagod sila kinabukasan. Magpapalipas din sila ng gabi sa lahat ng uri ng maliliit na bayan, at pumupunta sila sa palengke sa gabi. Ito ay napaka-interesante. Ito ang unang pagkakataon na sina Cheryl at Yasi ay nagmamaneho sa isang road trip. Madalas silang bumiyahe, ngunit hindi sila marunong magmaneho, kaya hindi nila naranasan na huminto at pumunta. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan ng lahat malapit sa Express Hotel, pumunta sila sa night market ng bayan gaya ng dati. Walang masyadong tindahan sa bayan, isang malaking palengke lang. Maaari kang bumili ng lahat ng uri ng mga bagay dito, at iyon ang hitsura ng merkado. Si Cheryl at ang iba pa ay nanirahan sa malaking lungsod at hindi pa ito naranasan, ngunit ang lugar na ito ay hindi gaanong naiiba sa isang night market. Siyempre, ang palengke ay kadalasang nagbebenta ng mga lokal na specialty at ilang pang-araw-araw na pangangailangan, hindi tulad ng mga night market sa lungsod na nagbebenta ng mga merienda at maliliit na accessories. Tulad ng para sa mga lokal na specialty, walang sino man ang nagnanais na bilhin ang mga ito. Puno na ang trunk ng sasakyan. Nagplano silang bumili ng ilang lokal na specialty tuwing pupunta sila sa isang lugar, ngunit habang bumibili sila, marami silang nabili. Hindi na sila nakabili pa. Sa makatuwid, ang lahat ay narito lamang upang manood. Narinig ko na pinatay ng matandang bastard na si Wang ang isang maalamat na Black Phoenix nang manghuli siya ngayon. Black Phoenix. I think it's a pheasant. Sino ang nakakaalam? Ngunit ang presyo ay napakataas. Tanging isang tanga ang bibili nito. Oo, kahit na phoenix ito, hindi ito makakalipad pagkatapos kainin. Ikaw lang ang marunong kumain. Pinatay niya ako, ano pa bang magagawa ko bukod sa pagkain? Totoo yan. Si Terence at ang grupo ay naglalakad sa palengke at tumitingin sa mga lokal na specialty nang marinig nila ang dalawang may-ari ng stall na nag-uusap. Dahil sa curiosity, nagtanong si Terence, ano ang itim na phoenix? Sino ang nakakaalam? Isa daw itong Black Phoenix. Isa itong spirit beast mula sa madilim na bundok sa gabi. Siyempre, alamat lang ito. I think it's a black chicken. Casual na sagot ng may-ari ng stall. Oh. Casual lang na nagtatanong si Terence, ngunit tumalon ang kanyang puso nang marinig niya na ito ay isang espiritong hayop. Espirituhang hayop. Ano ang bagay na iyon? Hindi ba ito ay katulad ng mga hayop na maaaring magtanim sa mga nobela? Espiritu na hayop. Hindi ko alam kung ano ang mga espiritong hayop, ngunit ang mas lumang henerasyon ay nagsabi na mayroong mga espiritong hayop sa bundok na ito, ngunit sila ay napakabihirang. Sinasabi na ang pag-inom ng dugo ng mga espiritong hayop ay maaaring pahabain ang buhay ng isang tao. Kung tungkol sa pagtatanim na binanggit mo, hindi ko pa ito narinig, sabi ng may-ari ng stall. Sige, salamat. Tumango si Terence.
Shield bro, makikita mo ba ang Black Phoenix na iyon o ano? Nakita ni Yasi si Terence na tumayo at nahulaan ang ibig niyang sabihin. Gusto kong sumama sa kasiyahan. Hindi nagpaliwanag si Terence. Nandyan na. Pwede na kayong tumingin. Pero ang bagay na iyon, hehe, tanga lang ang bibili. Tinuro ng may-ari ng stall ang isang direksyon sa palengke at sinabing. Hindi na nagsalita pa si Terence, at pinuna ang mga babae sa direksyon na itinuro ng may-ari. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1758. Sure enough, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa harap ng isang stall para manood ng palabas. Sa likod ng stall ay nakatayo ang isang matipunong lalaki. Sa itaas ng kanyang ulo ay isang karatula na may nakasulat na specialty ng hunter ng matandang bastard na si Wang. Sa tabi ng matandang bastard na si Wang ay isang chopping board kung saan may mga bangkay ng mabangis na hayop. May mga baboy ramo, balabal, ibon, at iba pang laro. Gayunpaman, sa pinakaharap ng chopping board, sa pinakakitang lugar, may isang patay na hayop na tila isang itim na ibon. Sabi ko, matandang bastard Wang, nabaliw ka na ba sa pag-iisip tungkol sa pera? Ito ba ang itim na phoenix? Itinuro ng isang binata ang bangkay ng itim na pheasant at sinabi sa lalaking tinatawag na Wang Laoba. Inihambing ko ito sa may larawang aklat. Malinaw na ito ang maalamat na Black Phoenix. Kung ayaw mong bilhin ito, tingnan mo na lang. Dapat may nakakaalam kung ano ito. Ang matandang ikawalong si Wang ay tila ayaw makipagtalo sa binata at galit na sinabi. Sok! Ang itim na phoenix ay isang maalamat na espiritong hayop. Bagamat hindi ko alam kung ano ang espiritong hayop dahil ito ay isang espiritong hayop, tiyak na napakalakas nito. Sa tingin mo ba ay makakapatay ka ng isang espiritong hayop sa iyong antas? Sabi ng binata na hindi kumbinsido. Ako. Ang mukha ni Wang Laoba ay naging awkward, ngunit sinabi niya, kung sasabihin mong hindi, hindi. Ibebenta ko ito ng 10,000 yuan. Kung ayaw mo, uuwi ako at magluluto ako ng sopas para sa sarili ko. Tumingin si Terence sa itim na phoenix at kumunat ang noo. Siya ay mula sa isang nayon sa bundok, at ang pamilya ng kanyang tagasunod na si Galten ay naghahanap ng ikabubuhay. Alam niya ang tungkol sa mga ibon, at ang bagay na ito sa harap niya ay tiyak na hindi isang ibon. Kahit na medyo magkatulad ang dalawa, tiyak na magkaiba sila. Hindi alam ni Terence kung ano iyon, kaya hindi niya maalis ang posibilidad na isa itong spirit beast. Hindi nakakagulat na ang matandang bastard na si Wang ay maaaring pumatay ng mga espiritong hayop. Ang mga espiritong hayop tulad ng Skybolt Pig na walang kapangyarihan sa pag-atake, ay madaling patayin. Hindi lahat ng espiritong hayop ay may kakayahang umatake. Bukod dito, ang lakas ng mga espiritong hayop ay iba ayon sa kanilang antas. Si Terence ay medyo nalilito may mga espiritong hayop sa paligid. Sa pangkalahatan, ang mga lugar kung saan lumitaw ang mga espiritong hayop ay mga lugar na may napakayaman na enerhiya ng mundo. Ang mga lugar na iyon ay madalas na inookupahan ng ilang sekta at pamilya. Maaari bang mayroong isang sekta sa malapit? Ang 10,000 ay hindi malaki para kay Terence, ngunit ito ay isang mataas na presyo para sa mga simpleng taga-nayon. Tiningnan nila si Wang Laoliu na may mapanuksong mga mata, at maraming tao sa malapit na gustong bumili nito, ngunit walang interesado. Kung ang lumang pang-anim na Wang ay ibinente sa halagang ilang daang yuan, marahil ay bibili ito ng ilang tao upang subukan ito, ngunit hindi sulit na bumili ng ibon sa halagang 10,000 yuan. Ito ay isang phoenix. Tanong ni Terence. Si Wang Laoliu ay nahaharap sa napakaraming tanong ngayon at ayaw niyang sagutin ang tanong ni Terence, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo at nakita na si Terence at ang iba pa ay halatang nakasuot ng damit panglungsod. Tiyak na mga turista sila mula sa ibang mga lugar, kaya't nagliwanag ang kanyang mga mata. Marahil alam ng mga taong ito sa lungsod ang mga kalakal. Ngumiti siya at nagpakilala, mga turista ba kayo mula sa ibang lugar? Oo, kaya na-curious ako.
Nakangiting tumango si Terence. Iyon lang. Hindi mo alam ang alamat sa aming panig. Seryosong sabi ni Wang Laolio, ang bayang tinitirhan namin ay tinatawag na Dark Knight Town, at may malapit na bundok na tinatawag na Dark Knight Spirit Mountain. Ang bulubundukin sa paligid nito ay tinatawag na Dark Knight Mountain, at doon ako nanghuli. Bundok ng espiritu ng madilim na gabi. Kumurap-kurap si Terence para itong Ice Mountain. Talaga bang ito ay isang lugar na may maraming chi? May mga espiritong hayop sa bundok, syempre ang White Python na nakilala ni Kiki ay isa sa kanila. Hindi bababasa, hindi alam ni Terence kung aling mga species ang kapareho ng White Python. Ito ay isang ahas, ngunit ito ay hindi isang ahas. Ang baboy sa tabi ni Terence ay ganoon din, hindi ito mukhang baboy. Paano ito naging maliit? Sa halip parang cartoon version sila ng mga baboy. Ang lahat ng ito ay mga mutated spirit beast, at sila ay naninirahan din sa mga lugar na may masaganang espiritong chi. Ganoon din sa puntod ni Zhang Liju. Oo, ayon sa nakatatandang henerasyon, matagal na ang nakalipas, mayroong isang sekta sa Dark Knight Spirit Mountain na tinatawag na Dark Knight Palace. Ito ay isang napakalakas na sekta. Ang mga tao doon ay pawang mga martial arts masters at maaaring mabuhay magpakailanman. Mayroon ding ilang mga spirit beast na naninirahan malapit sa Dark Palace. Ang mga spirit beast na ito ay iba sa mga ordinaryong wild beast. Sila ay may espiritualidad sa karamihan ng mga tao, ang pinakatanyag na palasyo. Ay isang uri ng Black Phoenix na tinatawag na Dark Phoenix. Sinasabi na ang mga kumakain ng itim na phoenix ay mabubuhay magpakailanman. Wang Laolio, sinusubukan mo bang takutin ang mga tao sa fairy tale na sinabi mo sa iyong anak na matulog? Sa tabi ng stall ni Wang Laolio, hindi napigilan ng isang babaeng nagtitinda ng paninda sa isa pang stall ng hunter. Ngayon, nahuli ni Wang Laolio ang kakaibang ibon. Bagamat hindi nagtitinda ang ibon, marami siyang naibentang mabangis na hayop na nakaapekto sa negosyo ng kanyang pamilya, kaya medyo nalungkot ang babaeng ito. Hindi naman totoo ang mga fairy tales. Hindi mo ba narinig ang kwentong ito noong bata ka pa? Sabay kaming lumaki at nakinig sa isang lolo na nagtitinda ng popcorn na nagkukwento sa amin sa ilalim ng iisang puno. Hindi ka rin ba naniniwala? Wang Laolio retorted, at nasabi ko na. Sabi ng mas matandang henerasyon. Hindi naman daw ako gawa-gawa. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Hindi nakaimik ang babae, pero ngumuso pa rin siya. Sige, Tito Wang, maaari ka bang magpatuloy? Sa tingin ko ito ay medyo kawili-wili. Ngumiti si Terence. Okay, pagkatapos ay magpatuloy tayo. Sinasabi na ang mga kumakain ng itim na phoenix ay maaaring mabuhay magpakailanman. Maaari rin silang magtanim at maging isang martial arts master. Sabi ni Wang Laolio. Dahil ito ay napakasarap, bakit hindi mo ito kainin? Napaawang ang labi ng babae. Ako. Walang silbi para sa isang magaspang na taong tulad ko ang kumain nito. Hindi ko alam kung paano ito kakainin. Mas mabuting ibenta ito para sa pera. Namula ang mukha ni Wang Laolio. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya naniniwala sa mga alamat o mga ganoong bagay. Kung hindi, paano niya ito ibebenta? Sounds good. Bilhin natin kung ganoon. Pwede ba mas mura? Hindi nagbago ang mukha ni Terence habang nagtatanong, ngunit ang kanyang puso ay nasa estado ng pagkabigla. Ang mga alamat ay maaaring hindi walang batayan. Baka may Dark Palace talaga sa Dark Knight Spirit Mountain. Marahil ito ay isang bagay na katulad ng Ice Palace, isang sinaunang sekta na hindi nakikipag-ugnayan sa mortal na mundo, at iyon ang dahilan kung bakit naisip ng mga taong ito na ito ay isang alamat lamang. Hindi ito magiging mura. Ako, si Wang Laolio, ay nagsabi na kung hindi ito maipagbibili sa halagang 10,000 yuan, babawiin ko ito at gagawa ako ng sarili kong sopas. Si Wang Laolio ay kabilang sa uri ng prangka na tao na higit na nagmamalasakit sa kanyang mukha. 1759. Oh, I see. Nakarating ka na ba sa madilim na Night Spirit Mountain? Tanong ni Terence. Kung gayon, sino ang maglalakas loob na pumunta?
Iyan ang gitna ng bundok. Sa gitna ng madilim na bundok sa gabi, mayroong natural na nabuong natural na bangin. Ito ay isang bangin na hugis singsing, napakalalim na hindi mo makita ang ilalim. Sino ang maaaring umakyat doon? Umiling si Wang Laolio. At saka, ang lugar na iyon ay nababalot ng hamog buong araw. Natatakot ako na hindi na tayo makakabalik kung pupunta tayo. Nakikita ko. So, doon nanggaling itong Black Phoenix. Tumango si Terence. Tama. Hindi mo nakita kung gaano kataas ang paglipad ng itim na Phoenix. Medyo mataas ito. Sa kabutihang palad, isa akong veteranong hunter. Kung hindi, hindi ko ito maabyutin. Ipinagmamalaki ni Wang Laolio. Sino ba ang hindi marunong magmayabang? Hindi naiwasang sabihin ng babae. Haha, deal. Dahil iyon ang kaso, bibili ako at subukan ito. Tumango si Terence at kumuha ng isang stack ng cash mula sa kanyang bag, ibinigay ito sa kanya. Ikaw. Bumibili ba talaga? Hindi makapaniwala si Wang Laolio sa kanyang mga mata. Kumita siya ng 10,000 yuan sa isang kisap mata. Bibili ako. Susubukan ko ang bago sa paglalakbay, haha. Ngumiti si Terence. Sa katunayan, hindi niya alam kung bakit gumastos siya ng 10,000 sa tinatawag nitong Dark Phoenix, ngunit nang makita niya ang Dark Phoenix, nakaramdam siya ng malakas na pahiwatig mula kay Jade, at nagkaroon siya ng urge na bilhin ito. Sige, sige. Tuwang-tuwa si Wang Laolio. Mabilis niyang ibinigay ang itim na Phoenix kay Terence at kinuha ang 10,000 kwai, na para bang natatakot siya na babalikan ni Terence ang kanyang mga salita. Hindi nagtagal si Terence matapos bilhin ang itim na Phoenix. Dinala niya sina Josephine, Cheryl, at Yasi pabalik sa hotel. At sa ilalim ng inggit na mga mata ng lahat, iniligpit ni Wang Laolio ang 10,000 yuan. Para sa mga taong bayan, ito ay isang malaking halaga ng kita. Lalong nagselos ang babaeng nakaupo sa katabi nilang stall. Mabuti na lang at umalis na ang mga nanonood at gumaling ang kanyang negosyo. Habang ang lahat ay nagbubuntong hininga sa swerte ng matandang anim, si Terence ay tinatamaan na. Shield bro, mukhang hindi ito ang daan pabalik sa hotel. Mali ba ang naalala mo? Napagtanto ni Yasi na si Terence ay tila patuloy na naglalakad sa isang napakalayo na field. Walang nayon o tindahan sa harapan niya, puro siksik na pananim. Huminto si Terence sa kanyang paglalakad at tumalikod, pinuprotektahan sina Josephine, Cheryl, at Yasi sa kanyang likuran. Matagal mo na akong sinusundan, hindi ba dapat nasa labas ka na? 3 tao ang biglang lumitaw sa bakanting daanan sa likod ni Terence, lahat sila ay nakasuot ng itim na maskara. Mukhang nagulat ang pinuno na natagpuan sila ni Terence, paano mo kami nahanap? Sinusundan nila ako simula pa sa palengke. Hindi ba ako masyadong mabagal kung hindi ko sila mapapansin? Hindi direktang sinagot ni Terence ang tanong. Alam mo rin yon. Laking gulat ng pinuno, anak, ayos lang kung nahanap mo. Dahil ganyan ang kaso, ilabas mo lahat ng gamit mo. 10,000 yuan para sa manok na ligaw, mayaman ka talaga. Kung hindi mo ibabahagi ang ilan sa iyong mga kapatid, hindi ito mapapatawad. Nandito ka na, hindi ka tumatakas at gusto mo pa rin ng pera. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing tanga mo. Sabi ni Terence, umiling-iling. Anong ibig mong sabihin dyan? Bahagyang natigilan ang lalaki. Bakit hindi mo tingnan kung anong klaseng lugar ito? Sa tingin mo ba ay may dayuhang turista na pupunta sa isang napakatiwangwang lugar sa kalagitnaan ng gabi? 3 golden class na masters. Mahinang tanong ni Terence. Sino? Sino ka? Naramdaman ng pinuno na may mali, ano ang ginagawa ni Terence at ng iba pang mga turista sa ilang. Dagdag pa, nang itinuro ni Terence ang kanilang lakas, sa wakas ay naunawaan ng pinuno na hindi sila mabubuting tao. Malamang sinasadya nila sila dito. Kung hindi, kung alam ng kabilang partido na sila ay mga golden class na masters at nang ahas pa rin silang akitin dito, kung gayon dapat ay mayroon silang isang bagay sa kanilang manggas. Isang turista. Ano naman sa inyo? Mahinang sagot ni Terence. Isang pagnanakaw.
Medyo malakas ang mga magnanakaw dito, isang Golden Class Master. Karaniwan, ang mga Golden Class na Masters ay magiging mga bodyguard para sa mga mayayaman. Ang ganitong uri ng pagnanakaw ay hindi kasing ligtas ng pagiging isang gwardya, at ito ay mapanganib din. Kaya si Terence ay labis na naghinala sa kanilang pagkakakilanlan. Kami ay miyembro ng Mad Horse Gang. Isa ka rin bang magsasaka? Ang tono ng pinuno kay Terence ay malinaw na iba na ngayon. Inactivate ni Terence ang sining ng Dragon Mastery, at ang kapangyarihan ng Earth Class Early Phase ay sumikat. Ito rin ay para takutin ang mga taong ito, para hindi sila maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, mula sa tono ng kabilang partido, tila sila ay kabilang sa isang lokal na gang, na kabilang sa uri ng Horse Gang. Mukhang maraming magsasaka dito. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, mayroong isang Spirit Mountain sa malapit na may masaganang langit at lupa na espiritual na enerhiya. Ang ilang mga magsasaka ay nagtipon sa paligid upang magtanim sa tulong ng espiritual na enerhiya, at hindi nakakagulat na ninakawan nila ang mga dayuhang mga ngalakal. Hanggat hindi ito makakaapekto sa mga lokal na residente, hindi nila tatanggihan ang Mad Horse Gang. Ngunit ayaw ni Terence na magdulot ng anumang gulo sa daan. Hindi siya natatakot sa kanyang sarili, ngunit tatlong batang babae na walang lakas nakakatakot kung siya ay tambangan ng mga grupo ng mga bandido. Iyon ang dahilan kung bakit ipinahayag ni Terence ang kanyang lakas sa Earth Class bilang isang hadlang. Ang mga taong ito ay hindi na maglalakas loob na gumawa ng kahit ano. Maliban na lang kung wala na sila sa sarili at hindi alam ang pagkakaiba ng Golden Class at Earth Class. Earth Class Early Phase. Gaya ng inaasahan ni Terence, ang mga mata ng pinuno ay kumislap sa gulat, at ang kanyang boses ay naging mas magalang. Pwede bang maging panauhin ang senior sa madilim na palasyo sa gabi? Alam mo rin ang tungkol sa Dark Palace? Tanong pabalik ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang Dark Palace, kaya may makukuha lang siyang impormasyon mula sa banditang ito. Narito ang Mad Horse Gang na kinabibilangan ko upang maghanap buhay, kaya natural na mayroon akong kaunting pag-unawa sa lokal na malupit, ang madilim na gabi na palasyo. Sa labas lamang kami ng lugar ng Dark Knight Spirit Mountain, sabi ng lalaki. Hindi kami papasok sa linya ng babala ng Dark Knight Spirit Mountain. Senior, mangyaring huwag sabihin sa mga tao sa Dark Knight Palace ang tungkol sa nangyari ngayon. Kung hindi, magiging makasalanan ako kung gagawa ako ng kaguluhan para sa Mad Horse Gang. Gayunpaman, senior, mangyaring maging kalmado. Talagang maghahanda ako ng isang mapagbigay na regalo para sa iyo. Sana hindi pahirapan ng senior ang sekta ko. Matapos makita ang lakas ni Terence, hindi na inisip ng lalaki na labanan si Terence. Ang leader ng gang ay isang maagang yugto lamang na mystic, at mamamatay na lang siya sa harap ni Terence. Ang kanilang paggamit sa lugar na ito para magsaka ay inaprubahan ng madilim na palasyo hanggat hindi sila pumasok sa madilim na espiritong bundok. Ang madilim na palasyo ay hindi magdudulot sa kanila ng anumang gulo. 1760. Ngunit ang lalaki ay natakot na ang mga salita ni Terence ay makasira sa buong gang, kaya't hininaan niya ang kanyang boses. Hindi na kailangan ng ganoong kabigay na regalo. Kalimutan na natin ang bagay na ito. Guest lang ako, kaya wala na akong sasabihin. Hindi sinabi ni Terence kung anong klaseng panauhin siya. Maaari siyang maging bisita ng Ice Palace, ngunit maaari rin siyang maging turista. Maraming salamat. Naikuyom ng lalaki ang kanyang mga kamao, nakahinga. Sa ganang kanya, si Terence ay isang Earth Class, at kung sasabihin niyang wala siyang pakialam sa mga Golden Class na Masters na tulad nila. Matapos siyang magpasalamat ay nagmamadali silang umalis. Si Terence, sa kabilang banda, ay huminga ng malalim, parang mayroon talagang isang sinaunang sekta dito, na tinatawag na Dark Palace. Paano ito kumpara sa Ice Palace? Ngunit kahit na alam niya ang lahat ng ito, walang balak na bisitahin si Terence. Isa pa lamang siyang Earth Class Early Phase, at habang ito ay isa ng hindi maabot na antas sa mga mata ng mga bandido, nakita ni Terence ang lakas ng Ice Palace. Alam niya na ang kanyang lakas ay nasa loob lamang ng isang disipulo ng sekta, hindi gaanong
Sa pag-iisip na iyon, lumaki ang pagkamausisa ni Terence sa itim na phoenix. Ang pagkain ba nito ay talagang magdudulot sa kanya ng mga benepisyo? Bumalik na tayo. Sabi ni Terence sa grupo. Shield bro? Ang Dark Palace na pinag-uusapan ng lalaki at ng hunter, meron ba talaga sila? Curious na tanong ni Yasi. Sa palagay ko ay umiiral ito. Tumango si Terence, ngunit maaaring ito ay katulad ng Ice Palace. Hindi na natin ito dapat itanong. Dito tayo mananatili at aalis. Si Terence ay hindi gustong magkaroon ng masyadong maraming kinalaman sa mahiwagang sinaunang mga sekta na ito, wala pa siya sa antas na iyon, kahit papaano, at wala siyang kinalaman sa mga ito. Pagkabalik ng grupo sa hotel, sinimulan ni Terence na linisin ang Dark Phoenix at gumawa ng Phoenix Soup para sa lahat. Dahil dito, nagrente si Terence ng electromagnetic stove mula sa hotel para magluto ng laro para sa mga babae. Sige, magbubungkal ako. Ingatan ninyo ang kaldero at lagyan ng tubig ng madalas. Matigas ang karne ng bagay na ito, kaya kailangan itong lutuin sandali. Sabi ni Terence sa grupo. Sige, sabi niya. Tumango si Josephine. Si Terence, sa kabilang banda, ay bumalik sa kanyang silid upang sanayin siya ay magsasanay sa tuwing siya ay may oras sa daan. Nasa Earth Class Early Phase siya ngayon, ngunit wala pa siya sa Peak Early Phase, may distansya pa sa barrier sa pagitan niya at Earth Class Early Phase Peak, kaya gusto niyang itaas ang kanyang lakas sa Peak Early Phase pagkatapos makapasok sa Stone Door. Sa ganoong paraan, mabilis niyang maaabot ang Earth Class Early Phase Peak kapag natapos na niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ang itim na phoenix ay talagang iba sa mga ordinaryong ibon. Kalahating oras na itong nagluluto at wala itong nakitang senyales ng sobrang luto. Gayunpaman, ang pagtingin sa palayok ay isang bagay na lubhang matyaga. Saglit na nag-usap ang tatlong babae, at dalawa sa kanila ang pumasok sa silid upang manood ng TV, naiwan ang isa upang manood ng palayok at magdagdag ng tubig. Una, si Josephine, pagkatapos ay kalahating oras na ang turn ni Yasi, at sa wakas si Cheryl. Makalipas ang halos kalahating oras, handa na si Josephine na magpalit ng kanyang shift, ngunit nagulat siya sa sumunod niyang nakita. Biglang binuksan ni Cheryl ang takip at inilabas ang itim na phoenix, inilagay ito sa kanyang bibig. Cheryl, anong ginagawa mo? Napatalon si Josephine sa gulat. Gayunpaman, mukhang hindi siya narinig ni Cheryl. Nakapikit ang mga mata niya na parang tulog. Ang mga galaw niya ay tila natutulog. Narinig ni Yasi ang sigaw ni Josephine at mabilis na tumakbo palabas. Nakita niya ang kakaibang sitwasyon ni Cheryl at napabulalas din. Cheryl sis, anong ginagawa mo? Hindi tumigil si Cheryl dahil sa mga salita ni Yasi at ipinagpatuloy ang pagpasok ng buong itim na phoenix sa kanyang bibig. Titigilan ko siya. Gustong pigilan ni Yasi si Cheryl ngunit pinigilan siya ni Josephine. Shoo! Hanapin mo si Terence, mukhang natutulog si Cheryl. Narinig ko na hindi madaling magising ang mga sleepwalkers, nakakasama ito sa katawan. Naalala ni Josephine ang tungkol sa sleepwalking sa isang libro noon. Sige, hahanapin ko si Terence. Tumango si Yasi at mabilis na tumakbo sa kwarto ni Terence. Gusto niyang kumatok sa pinto ngunit nag-alinlangan. Sinabi ni Terence na maglilinang siya, aabalahin ba siya nito kapag kumatok siya? Shoo! Anong problema? Si Terence ay nagsasanay, ngunit palagi niyang binibigyang pansin ang nangyayari sa labas ng kanyang silid. Ang mga miyembro ng Mad Horse Gang ay umalis, at ang pagkakataon na sila ay bumalik para kay Terence ay maliit, ngunit si Terence ay may prinsipyo na, walang masama sa pagiging maingat. Hindi niya pinabayaan ang kanyang pagbabantay. Hindi nakita ni Terence ang Mad Horse Gang, ngunit narinig niya ang mga yapik ni Shu. Pambihira ang mga mata at tenga ni Terence, at makikilala niya ang mga yapik ng mga taong pamilyar sa kanya kung makikinig siyang mabuti, lalo na ang paraan ng paglalakad ni Shu. Shield bro? Masamang balita. Gustong kainin ni Cheryl sis para sa sarili niya. Narinig ni Yasi ang mga salita ni Terence at mabilis na binuksan ang pinto. Kumakain mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Napakurap si Terence.
Malalaman mo kapag nakita mo ito. Sabi ni Yasi habang hinihila si Terence. Nagulat si Terence, ngunit sinundan pa rin niya si Yasi palabas ng silid at pumasok sa katabing silid. Natulala siya sa nakita niya. Lalamunan na ni Cheryl ang buong Black Phoenix nang pumasok si Terence at pumasok siya. Napatulala si Terence, natulala si Yasi, at nagulat si Josephine, ngunit hindi siya nang ahas na pigilan siya. Mahirap isipin kung paano nagawang lunukan ni Cheryl ang napakalaking itim na phoenix. Ganun ba kalaki ang bibig at tiyan niya? Ngunit ang katotohanan ay nasa kanyang harapan, at kailangan niyang paniwalaan ito. Cheryl. Sinubukan ni Terence na tawagan siya, ngunit tila hindi siya narinig ni Cheryl. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, na para bang tinutunaw ang itim na phoenix. Hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin, alinman nakatayo lang siya doon at nanunood. Maya-maya, biglang bumukas ang nakapikit na mga mata ni Cheryl. Gayunpaman, malinaw ang kanyang mga mata, na para bang hindi niya nakikita ang mga tao sa silid. Lumingon siya at tumingin sa isang direksyon. Isang gintong kulay ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay nagbuga ng gininto ang liwanag at huminto sa kanyang likuran, na bumubuo ng isang pares ng gininto ang pakpak, na nagniningning na may nakakasilaw na liwanag. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.